Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang Kongreso nabulabog matapos nabunyag si Duterte. Aba, at bato, biglang ninong ng mga drug lords. Nako, yan mga kababayan ninong daw. Okay, ibig sabihin nito, may connection na naman to mga kababayan Tinitira na naman po nila si dating Pangulong Duterte at bato. At ikino-connect dito sa mga Panginoon po, no? Yan po mga kababayan, isa po yan sa ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Mula po ito kay Banat News Files, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, ito may uusapan pa tayo at may bibigyan po tayo ng komento, no? Itong si Franz Castro nagsalita rin, no? Patungkol dito kay dating Pangulong Duterte. Isa rin po yan sa bibigyan natin ng reaksyon. At maging itong pagdi-deny, no, ng PNP patungkol po sa nangyari doon sa Davao City. Yan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman, naglabas po ng statement, no, si PBBM patungkol po sa nangyayari doon sa Davao City, wherein kabaliktaran po yung sinasabi niya. Now, may ano na naman po, may issue na naman po na binigyan ng opinion, or hindi, this is not opinion, ng ano bang tawag dito, pahayag, no? Nagpahayag po ang PNP patungkol po sa isang issue. Naku, anong issue kaya ito? At ang last nating pag-uusapan mga kababayan, itong si PBBM nakipag-meeting sa NEDA. Naku, ano kaya ang pinag-meetingan nila mga kababayan? Bigyan rin po natin ng reaction yan mamaya, no? At ito na nga, unahin po natin siya, no? Si Castro mga kababayan. Pakinggan lang po natin ng kaunti tapos bigyan natin ng reaction. Ito na po. Nakag-war. So, bilang isa sa colonel, bilang pong isa sa isa sa mga matataas na opisyal ng PNP, dahil kayo rin po ay na-involved, no, dito sa drug war ni dating Presidente Duterte. So, masasabi niyo po ba na itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? Siguro ma'am, ganun. Well, Obvious sa gera na. ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libo-libong mga kababayan o mga inosente rin. O kung mga user man yan, mga medical cases, mga drug pusher yan, may problema sa economics and medical So yan mga kababayan, pag ikaw pala ay may problema, no? Ganun bang gustong ipalabas sa atin ni Castro? Pag ikaw ay may problema sa economics daw, no? In terms of budgeting, kwarta, di ba? Pag may problema ka sa kwarta, at may problema ka sa iyong kalusugan, pwede ka nang maging pusher at pwede ka nang maging addictus. Yun ba? Tama po ba yan? Parang ganun po ang gusto niyong ipalabas Ganun po ba? Nako, delikado pala itong maging presidente si Castro. mental health. So, kung sinasabi niyo pong gera ito ng mga drug lords, so ibig sabihin, sinasabi niyo rin na si Duterte ay isang drug lord. Of course not, ma'am. So yan mga kababayan, so palpal po, anong klaseng tanong yan? Anong klaseng tanong yan, Castro? Sinasabing gera ng mga drug lords, ibig sabihin drug lords si PRRD? Hindi po, presidente po siya. Hindi mo ba alam, presidente po si dating Pangulong Duterte. Okay, nakapatawa-tawa tuloy siya. Spinido, tinatawanan lang itong si Castro kasi parang wala sa hulog yung mga pagtatanong niya, no? Well, huwag na natin pahabain dyan kay Castro, mga mababeset lang kayo pag
pinanood pa natin ito, tapusin pa natin itong video na ito. No, mag-comment na lang po kayo kung nasa hulog pa ba ang pagtatanong ni Castro. Drug lords do si PRRD. Hindi mo ba alam na presidente? Isa sa obligasyon ng presidente ang ipagtanggol ang kanyang mamamayan against po sa sumisira dito. Sa palagay mo po ba? Diba? Hindi ba nakakasira itong drogang ito? Oh, dapat bang ipagtanggol ni actually sa video ito maraming nagpasalamat kay PRRD, mga kababayan, no? Pilit nilang tinitira at sinisira si PRRD, pero iba po yung damdamin ng mga netizens natin, no? Iba po yung kino-comment nila, no? Hindi po sila nagpapadala sa mga sinasabi ni Castro. Yan. So ito mga kababayan, ito naman po, dininay po, no? Pinabulaanan yan ng Philippine National Police, yung sinasabing ito. Yung pagpapasabog, no, sa simbahan ng mga ng KOGC, mga kababayan, no? Ito, pinabulaanan ng Philippine National Police, no, Region 11 ngayong Miyerkules, August 28, ang kumakalat na balitang pasasabugin ng mga umano ang katedral ng KOGC kung hindi isusuko si Pastor Apollo Kibuloy. Yan mga kababayan, no? Ito, panoorin po natin saglit. Na KOJC, napapasabugin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan namin sila ng tubig, pinutulan ng kuryente, bakit kagabi ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound? Oh, yan, salamat sa tula, ma'am. Parang tumutula si ma'am, no? Eto, wala naman ako sa Davao City, mga kababayan, pero sabi niya, coming from her own mouth, mga kababayan, na bakit kanina mo lang nakita na meron ng kuryente at tubig. Paano nung isang araw, nung nakaraang araw, meron ba? Di ba? Nakakainit rin ng ito. Pinifake news na naman yung mga nandun tuloy Yung nasa ground, pinifake news ninyo. Pero doon sa sinabi ni PBBM, hindi kayo nagbibigay ng komento. Yung sinasabing, walang human rights violation, no? Walang dalang baril, at hindi tinirgas, hindi ka ba magko-comment doon, ma'am? Na kumakalat yan ngayon sa social media. O hindi ka ba magko-comment? Kaya po sa madlang people, huwag po kayo agad maniniwala sa kanilang mga sinasabi, makinig po kayo dun. Kanino kami maniniwala? Yung mga nasa ground talaga, yung nandun talaga sa KOJC compound. Or yung nagsasabing na walang violation na-violate. I mean, walang human rights violation na naganap. Sapagkat wala namang harassment, di ba? Sapagkat walang dalang barel. Hindi po tinirgas. Doon po ba kami maniniwala? Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Parang ngayon, no? Eto, opinion ko lang para sa akin lang to. Ewan ko sa inyo. Parang pag magsalita ngayon ng PNP, hirap na tayong maniwala. Di ba? Pag nagsalita yung presidente, parang, eto, personal lang po ito, Hindi ko sinasabing ganito rin ang paniwalaan nyo. Baka sisihin nyo pa ako balang araw, Para magsalita ngayon ng presidente, kailangan mo pang i-double check kung totoo o hindi. Di ba? Di ba? Parang kailangan mo pang mag-research muna ng kaunti para lang maniwala. Di ba? Well, pabayaan na po natin yan sa mga madlang people. Ika nga ni ma'am, no? Madlang people, wag po kayong maniwala. Doon po tayo maniwala. Sa mga regulated news. Yan. Kasi yan pag regulated yung news, mga kababayan, yan, alams na. Alams na yan. Ito. Si President Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ang ika-20 National Economic and Development Authority Board meeting sa Malacanang, mga kababayan. Ngayon po yung Miyerkules, mga kababayan. Wednesday,
O yan o. Uy, yan pa rin ba? Siya pa rin ba yung chief ng NEDA? Sekretary, mga kababayan? Hindi ba pinalitan? Siguro ko nagmi-meeting sila dito kung paano ba talaga i-compute. Diyos ko po. I-compute para hindi ka sabihing mahirap sa pagkain. Kasi sinasabi nila nung una, 21 pesos lang. Solve na ang yung almusal, no? 64 pesos, solve na ang yung almusal, tanghalian, at dinner, mga kababayan. Sa 64 pesos. Pero teka lang ha. Tingnan nyo po yung mga pagkain nila. May pagkain ba? Ito may pagkain, no? Ito may tubig pa. Magkano kaya ang bili nila dyan? Tatanong lang po, baka sakaling hindi yan umabot ng 64 pesos, no? Or 21 pesos yung pagkinain nila dyan. Abay, dyan na po tayo makakain sa Malacanang. Grabe kayo ha. Tinitira nyo talaga mga Duterte. Eto, tirahin din natin sila. Mas makatotohanan po yung pagtira namin kasi may mga nilalabas kayong mga figures, di ba? Well, anyway, mga kababayan, eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento, no, patungkol po ito kay Sir Espinido. Ito po. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. Nakita nila na disban si Kerwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Usamis para mamatay. Kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, karnaping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate? Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Na Honor. disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commission officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hippie, na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP de la Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit Grabe mo. Pati yan ba, itatanong mo pa, hindi mo ba alam? Ha? Hindi mo alam. Nandiyan naman yun sa report. Itatanong mo pa. Kahit nga, nako talaga. Kasi good, eto, mga kababayan, may hinala po ako na talagang kahit yung mga common sense na tanong, itatanong po dito. Hanggang sa dumating ang point na lahat ng mga simpleng tanong, patungo na po yan sa Duterte. Mga kababayan, eto, panoorin natin. po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin, magkakontsaba po yung mag-ama,
sa drug trade? Yes, Your Honor. So magkasama sila. Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, Arias, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po ba? Honors. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay... Kay Chief PNP De La Rosa, Your So, Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So, pag nag-report Hindi, po si President kayo Ramos kay yan. President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po Your kayo Honors. nagre-report. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpolate is Congressman Ando Waminal. You're recognized. Colonel, sinabi niyo po dito sa paragraph 25, page number 5, at this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ni then PNP Chief Bato na wag tangon sila? Kasi ako, Bisaya po ako, and Mr. Chairman, can I interject? What's the meaning of wag tangon sila? that is what I'm asking Colonel Jovi Espinido, Mr. Chair. Walain na Kung sila. ano po yung pagkakaintindi niya? Our chairman, Chairman Ace is also Gusto nyo marinig, fluent in eliminate Bisaya. them, di ba? So, pwede po elaborate kung ano po yung pagkakaintindi nyo. It doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing wag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi nyo, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, ang magtangon sila parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang, Your Honor, Mr. Chair. Eliminate and neutralize or wag tangon sila. Thank you, Colonel. Colonel, in the last part of So, anong problema nyo? Diba? Kung wag tangon sila, kung i-eliminate yung... Diba, it is the duty ng isang pulis na i-eliminate yung mga bad elements, no, ng society. Ha? Yan ang problema nyo dyan.
of your affidavit with regards to your Ozamis assignment, you mentioned, and even in your opening statement, that after the Ozamis raid, Kabado si nag-report po Congressman. you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group. So, ano po ang reaction niyo nito at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang pulis ng totoo. Nagtrabaho na maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war against illegal drugs. Pero ganon ang mapala ba ng isang pulis? So sino man ang mga pulis na courageable na maggawa namang ng mabuti, ng ganon. Kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So disappointed, grabe, Your Honor. But I believe always in my God na siya lang ang may alam. Because yun ang kinaugalingan ko. Instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari noon, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, na-crush yung chopper. Talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that in Ecclesiastes chapter 12 verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo doon sa pananaw ni the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. Pahiya, mga kababayan. Pahiya. Kala niya siguro natatakot si Espinido, mga kababayan, no? Ha? Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo. Siguro, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malist sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang. Yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklose pa kasi drug lord si Espinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer, so whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po, so ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complaint ni Kerwin Espinosa sa ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month for that, Your Honor, Mr. Chair. Din, kasi nakita nila na disband si Kerwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Ozamis para mamatay.
siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido. Grade 1, section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mo mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I presume, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi, I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung Kuratong Baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a bribe, stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. So yan mga kababayan, nasa police force pala. Ha? Ang mga hinayutak na ito, kaya pala hindi maubos-ubos, no? Dahil nasa police force. Mula na po yan, kaya Colonel Espinido, napakalimutan ko. Kaya ako pinanunod, nakakalimutan ko yung pangalan. Well, anyway, mga kababayan, na naman po yung reaction, opinion patungkol po sa video ito. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong opinion patungkol sa video ito. Right? Maraming salamat po.